Kitang-kita ko kung ano ang ginawa ng dalawang lalaki sa misis ko. Wala akong magawa. Hanggang matapos ang lahat, natakot ako sa mga nangyari kaya hindi na ako nanlaban pa. Inisip ko na lang ang aking mahal na asawa. Kaya lang after nangyari iyon may pagtataka akong naramdaman. Bakit ganun na lang ang reaksyon ni misis? Sa umpisa lang siya natakot. Pero kalaunan siya na mismo ang umiindayog. Ako nga pala si Gary, 36 years old. Ang misis ko naman na si Michelle ay 25 lang. Na-late na ako sa pag-aasawa. Masyado kasi akong nag-enjoy sa adventure sa kabundukan. Hilig ko talaga ang pag-akyat sa mga bundok. Kahit ako lang mag-isa, pero madalas may kasama akong grupo. Doon na kami nagpapalipas ng gabi. Nagtuturo din ako ng mga lectures kung paano alagaan ang kalikasan maging ang pagbawal sa pagputol ng mga kahoy. Isa ako sa mga tutol. Dito ko nakilala ang aking naging asawa na si Michelle. Baguhan lang siya sa pag-akyat. Sumasama lang siya sa mga kaibigan niya. Hindi talaga hilig ni Michelle ang pagpunta sa mga gubat. Nakilala ko siya nang minsan umakyat kami ng grupo at inabutan ng ulan. Dahil bihasa na kami alam na namin ang gagawin. Pero sa hindi kalayuan ang grupo pala ni Michelle na lahat baguhan ay hindi malaman ang gagawin. Inilipad ang tent nila sa lakas ng hangin. To the rescue naman kami. At isa ako sa nakalapit kay Michelle para balutin ng plastic. Hindi nagtagal, naging magkaibigan kami hanggang sa madalas na siya sumama sa akin. Minsan kaming dalawa lang. Sa isang bundok sa bandang south doon ako sinagot ni Michelle at doon din sa tent na ginawa namin kami natulog. Saksi ang mga puno at mga haplos ng hangin sa aming pagmamahalan. Walang pagsidlan ang aking tuwa nang ibigay ni Michelle sa akin ang kanyang iniingatan na matamis na pag-ibig. After 1 year nagpakasal kami, pero hindi pa rin ako tumigil sa pag-akyat. Ito na rin kasi ang ginawa ko na hanap buhay. Nagkukuha ako ng mga video ng kalikasan, pinopost ko sa aking social media account. Kahit paano kumikita naman, isang araw may schedule kami ng pag-akyat sa bundok kasama ng grupo ko. Kaya lang nagkasakit ang dalawa sa aking makakasama. Nagsabi sila sa akin na cancel muna ang lakad namin. Sinabi ko na lang na kami na lang ni Mrs. ang tutuloy. Magpahinga na lang muna sila. Sa kasayang ang pagkakataon, may balita kasi na may nagpuputol ng malalaking kahoy doon sa lugar na pupuntahan namin. Ang plano ko, kukunan ko ng video para may ebidensya ako na ibibigay sa mga otoridad. Natuloy nga kami ni Mrs. Habang naglalakad kami may nadaanan kami na isang kubo. Lumapit kami para magpaalam na makikiraan. Lumabas naman ang isang may edad ng lalaki. Bakit kayo nandito? Umuwi na kayo. Sabi agad ng matanda. Nabigla naman ako dahil hindi naman pinagbabawal ang umakyat doon. Isa pa may permit ako na dala. Makikiraan lang po kami. Sabi ko agad. Sabay na naglakad kami ni Mrs. Umuwi na kayo. Mapapahamak lang kayo. Siga ulit nito. Pero hindi na lang namin pinansin. Padilim na nang magpahinga kami. Naisip namin na magtayo na ng tent. Kinabukasan na kami tutuloy sa paglalakad papunta doon sa lugar na may nagpuputol ng puno. After naming kumain ng baon namin, pumasok na kami sa tent lumalakas kasi ang hangin. Inayos ko rin ang aking camera na dala para bukas ready na. Nag-charge na rin ako ng mga battery. Magkayakap kami ni Mrs. ng oras na yon, dala na rin ng lamig ng panahon. Siguro mga 10:00 na ng gabi hanggang sa naisipan namin na maglabing-labing. Pero hindi pa kami nag-uumpisa. Parang pakiramdam ko may tao sa labas ng tent namin. May mga tuyong dahon ako na naririnig na parang naaapakan. Bumangon ako sabay kuha ng flashlight. Ang misis ko naman kinuha ang camera at kumuha ng video sa paligid. Sobrang dilim kasi at wala kami halos makita. Pero sa camera maliwanag ang kuha. Latest version na kasi ang dala ko na camera at may kamahalan din. Kaya nitong mapakaliwanag kahit na sobrang dilim pa ng paligid, para itong may night vision. Meron din itong thermal scanner na kusang nadedetect kapag may tao o hayop sa paligid na buhay. Wala naman kaming nakita kahit nasa labas na kami ng tent, pero isang malakas na palo ang naramdaman ko sa aking likuran at ulo.
Natumba ako at halos mawala ng malay. Ang misis ko naman napasigaw sabay na nabitawan ang kamera na bumagsak sa lupa. Nabitawan ko rin ang aking dalang flashlight at doon bumagsak malapit sa aking asawa. Bago ako tuluyan nawalan ng malay, nakita ko ang dalawang lalaki na lumapit kay misis. Tinakpan ang bibig hanggang sa inihiga na doon sa lupa. Wala na akong matandaan. Nagising ako nang naramdaman ko na tinatapik ang mukha ko ni misis. Kahit nang hihina, pinilit ko na lumakad papasok sa tent. May mga dala naman kaming pang first aid, kaya nalagyan ng benda ang ulo ko at ginamot ang sugat. Anong ginawa niya sa'yo? Mga tanong ko kay misis, wala naman. Umalis din agad sila. Nagbanta lang sila na kapag hindi tayo umalis dito babalik sila. Sabi ni misis, mukha naman totoo. Wala man lang kasi akong nakita na bakas na sinaktan ng asawa ko. Tanging buhok lang nito na gusot-gusot ang aking napansin. Tara, umalis na tayo dito. Alok ko agad sa aking asawa. Baka bumalik pa sila. Bukas na lang ng umaga. Sobrang dilim. Napakadelikado. Baka hindi natin makita ang daan. Lalo pa tayo mapahamak. Hindi kaya natin ito. Dekada na ang experience ko sa bundok. Maliligaw pa ba tayo? Sabay bitbit ko ng bag at kamera na naitabi na ni misis. Bukas na lang, delikado, nakaligtas nga tayo sa mga estranghero. Baka may mga ahas tayo na maapakan. Lalo pa tayo madisgrasya. Hindi na ako nakipagtalo kay misis. Tama nga naman siya. Bumalik na lang kami sa higaan. Pero hindi ako makatulog. Ramdam ko kasi ang sakit sa likod ng aking ulo. Naghintay ako na mag-umaga. Nasa buong buhay ko iyon na yata ang pinakamatagal na gabi sa buhay ko. Gusto ko nang hilahin ang orasan para mag-umaga na. Alas 5 ng umaga. Lumakad na kami ni misis. Pababa na kami ng bundok. Nadaanan muli namin ang kubo ng matanda. Ang misis ko na ang nagsabi na makikidaan kami. Tumango lang ang matanda na nakatayo sa may pinto, pero paglagpas namin ng kaunti. Napansin ko na may dalawang lalaking kasama ang matanda sa kubo. Ang isa ay parang nag-aayos ng lulutuin. Ang isa naman may hiniwa yatang karne. Tumuloy lang kami sa paglakad hanggang makarating kami ng patag. Doon tayo dumaan sa may detachment ng army. Mag-report tayo sa nangyari para hindi na maulit, sabi ko sa asawa ko. Huwag na, saka hindi naman mahuhuli yun. Hindi naman natin nakilala. Maliit lang naman ang sugat mo. Charge by experience na lang sa atin ito. Sana sinunod natin ang matanda kahapon, sabi ni misis. Sa bagay, maaabala pa kami. Tumuloy na kaming umuwi ng bahay. Nagtaka nga ang isang kasama ko sa grupo. Bakit daw ang bilis namin? Nagdahilan na lang kami na sumama ang pakiramdam ko. Kaya bumalik agad kami. Nagpahinga na lang muna kami sa bahay. Nakatulog kami ni misis. Bandang hapon na ako nagising. Hindi ko muna ginising ang asawa ko. Nagtimpla lang ako ng kape at kinuha ko ang aking kamera. May mga video kasi ako nakuha noong paakyat pa lang kami. Inilipat ko ito sa isang hard drive na pinag-iimbakan ko ng mga video. Pagkatapos buburahin ko na sa kamera para hindi mapuno ang storage nito. Matapos ko nga na mailipat, pinanood ko ang video. Nag-cut ako ng copy para gawin. Pero may isang video na madilim ang kuha sa umpisa ang aking napansin. Ang oras mga alas 10 ng gabi. Bigla kong naalala ang nangyari sa amin kagabi. Kumukuha pala ng video si misis ng gabi nang dumating ang dalawang lalaki. Nabuhayan ako ng loob. Baka nahagip ng kamera ang mukha ng dalawa. Pag nagkataon, may ebidensya ako para magreklamo. Habang piniplay ko ang video, bigla ko nakita na biglang bumagsak. Sabay sigaw ni misis ang narinig ko. Kinabahan ako lalo. Akala ko tapos na ang video. Dahil dumilim, pero maya-maya unti-unti nagliwanag ang kuha. Ang flashlight na nabitawan ko ay may kumuha. Inilapag ito sa isang mataas na bahagi at nakatutok kung nasaan ni misis. Nagbuti-buti lang aking pawis sa pinapanood ng video. Ito yung nawalan na ako ng malay. Kuhang-kuha ng kamera ang bawat segundo ng sandali ng ginawa nila kay misis. May boses pa akong narinig na, parang alam mo na, darating kami. Naka-ready ka na talaga. Sabi pa ng lalaki, naalala ko noon na maglalabing-labing sana kami.
kaya tinanggal ko na ang panloob ni Mrs. Hindi na pala niya naisuot yun. Sa pagdating bigla ng mga estranghero, nanlabo ang mga mata ko sa aking napanood. Tumutulo ang luha ko habang salit-salitan ang dalawa sa maganda ko na asawa. Pero ang isa sa aking pinagtaka, hindi man lang nagpumiglas si Mrs. Hindi siya lumaban hanggang sa nakita ko sa video na ang Mrs. ko na ang nagmamaneho sa ibabaw. Pinutol ko na ang aking panunood, pinuntahan ko si Mrs. sa kwarto para sana tanungin, pero tulog pa rin ito. Tinabi ko na lang muna ang video. Pagkagising ni Mrs., masaya ito, payakap-yakap pa sa akin. Gusto ko sana na kumprontahin siya sa nakita ko, pero ayaw ko nang basagin ang pagiging sweet niya sa akin. Makalipas ang ilang araw, hinihintay ko lang na magsabi ng totoo si Mrs. sa akin. Pero hindi siya nagkwento ng kahit ano sa nangyari sa noong gabi, bagkus nagyaya pa ulit sa akin na umakyat muli sa bundok. Doon ulit sa bundok kung saan kami nabiktima, gusto niya bumalik doon, lumabas kasi sa balita na nagdagdag pa raw ng mga tao ang kumpanya na nagpuputol ng puno doon. Sana raw makuhanan namin ng video ang pagpuputol nila. Napapaisip ako, sino kaya talaga ang pakay doon ng aking asawa?